Walang salita ang makakapagpagaan sa sakit na nararamdaman nito. Kaya sa gabing iyon, tahimik siyang umalis, dala ang bigat ng katotohanang natuklasan nilang lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis. Ang balita tungkol sa pagpapatalsik kay Katrina Sandoval mula sa board ng Grand Majestica Holdings ay kumalat na parang apoy. Iba't iba ang kwento, ngunit walang nakakaalam sa tunay at maruming dahilan sa likod nito. Si Ellie naman ay nagsimulang muli. Sa tulong ng perang ipinadala sa kanya ni Doña Elvira bilang tikabayaran sa lahat ng sakit na dinulot sa kanya, isang bagay na una niyang tinanggihan ngunit ipinilit ng matanda, nakahanap siya ng isang maliit na pwesto malapit sa isang simbahan. Ginamit niya ang pera para magtayo ng isang maliit na flower shop, isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Ang pag-aalaga ng mga bulaklak ay naging therapy niya. Ang bawat usbong, bawat bulaklak na namumukadkad, ay simbolo ng bagong simula. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang baukwet ng mga puting rosas, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang tindahan. Itinaas niya ang kanyang paningin. Si Cedric. Nakatayo ito sa labas ng kanyang maliit na tindahan, hindi nakasuot ng mamahaling business suit, kundi isang simpleng itim na t-shirt at pantalon. Mas payat ito at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit wala na ang lamig at galit na dati niyang nakikita. Nagkatinginan sila ng matagal. Walang nagsasalita. Sa wakas, si Cedric ang unang gumawa ng hakbang, dahan-dahang pumasok sa loob. Umupo ito sa isang maliit na bangko sa sulok, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Pinanood siya nito habang tinatapos niya ang baukwet. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Nang matapos siya, lumapit siya dito, ang puso ay mahinahong tumitibok. "Kamusta ka na?" tanong niya, ang boses ay malumanay. Tumingin si Cedric sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang kaluluwang hubad at sugatan. "I'm sorry, Ellie," sabi nito, ang boses ay basag. "Alam kong huli na. Alam kong walang kapatawaran ang mga sinabi ko. Ang mga ginawa ko." Hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang itong magpatuloy. "Buong buhay ko, ang alam kong kwento ay kasinungalingan. Ginamit ko ang aksidente na iyon bilang dahilan para maging manhid, para itayo ang mga pader sa paligid ko. Dahil mas madaling magalit sa mundo kaysa tanggapin na nainiwan niya ako, huminto ito sandali, lumunok. Pero ang totoo, hindi niya ako iniwan. May sakit siya. At walang nakatulong sa kanya. Maging ang pamilya niya. At ikaw ang unang taong nakakita sa likod ng mga pader na iyon. At natakot ako pag-amin ito. Kaya noong binigyan ako ni Katrina ng dahilan para kamuhian ka, kumagat ako. Dahil mas madali yon kaysa tanggapin na nagsisimula na akong magtiwala sa iyo." Lumapit si Ellie at umupo sa tabi niya. Ang agwat sa pagitan nila ay maliit na lang. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Ellie," sabi ni Cedric, nakatingin sa sahig. "Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo na kaya kong magbago. Na kaya kong matuto mula sa sakit. Na kaya kong maging isang taong karapat-dapat." Dahan-dahang iniabot ni Ellie ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Cedric. Mainit ito, ngunit nanginginig. "Lahat tayo ay may sugat," Ced, mahina niyang sabi. "Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap. Kung paano natin ito ginagamit para maging mas mabuting tao, hindi mas masama." Tumingin siya sa mga mata nito. At ang pagpapatawad, hindi yan para sa taong nagkamali. Para yan sa nagbibigay, para magkaroon siya ng kapayapaan. Sa mga salitang iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Cedric. Isang luhang hindi nadulot ng galit o pagkalito, kundi ng pasasalamat at pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maliit na flower shop ni Ellie ay naging matagumpay. Siya ay naging mas matatag, mas kumpiyansa, ngunit hindi nawala ang kabutihan sa kanyang puso. Ang pamilya niya sa Isabela ay maayos na, at si Marco ay malapit nang magtapos. Si Cedric, sa kabilang dako, ay nagbago. Nagsimula siyang mag-therapy kasama ang kanyang lola Elvira, tinutulungan ang isa't isa na paghilumin ang sugat ng kanilang nakaraan. Ang Grand Majestica Mall ay naging mas makatao, na may mga bagong programa para sa mga empleyado nito. Ang isifi na yelo ay unti-unting natutunaw. Madalas itong dumadalaw sa flower shop, hindi bilang isang kundi bilang isang kaibigan. Minsan, may dala itong pagkain.
Minsan, tumutulong lang itong magdilig ng mga halaman. Ang kanilang relasyon ay muling nagsimula sa simula. Walang pagmamadali. Puno ng pag-unawa at pasensya. Isang hapon, dumating si Cedric na may dalang isang maliit na paso. Sa loob, may isang maliit na usbong ng rosas. Hindi ito para ibenta, sabi nito, nakangiti. Isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Para ito sa atin. Inilagay nila ang paso sa isang lugar na nasisikatan ng araw. Para sa ating bagong simula, bulong ni Cedric. Ngumiti si Ellie, isang ngiting puno ng kapayapaan at pag-ibig. Magkasama, diniligan nila ang maliit na halaman. Isang simbolo ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, winasak ng nakaraan, ngunit muling nabuo mula sa mga piraso ng sakit. Isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo, at mas makahulugan dahil natagpuan nila ang lakas mula sa kanilang mga sugat para magmahal ng mas buo at ganap. At dito nagtatapos ang kwento ni Ellie at Cedric. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang sumibol kahit sa pinakatinikang hardin ng buhay. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa mundo ng sakit, pag-asa, at walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad. Bawat salita ay isinulat ng may pag-asang sana ay makapulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Nais naming ipaalala sa pamamagitan ni Ellie at Cedric na lahat tayo ay may kanya-kanyang sugat mula sa nakaraan. Ngunit hindi ang mga sugat na ito ang magdidikta kung sino tayo. Ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo babangon mula sa sakit, kung paano natin haharapin ang bawat umaga ng may bagong pag-asa, at kung paano natin hahayaang ang pag-ibig, sa pinakadali sa initong anyo, ang maghilom sa lahat ng pait. Tandaan natin na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang makamit ang tunay na kapayapaan. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, kami po ay nagpapasalamat. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Saan kayo pinakanakinig, pinakatawa, o pinakaiyak? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Isang nakabibinging busina. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Ellie mula sa pagkalutang. Kasunod nito ang dagundong ng kulog at ang biglaang buhos ng ulan na tila ibinuhos mula sa isang higanting balding binutas sa kalangitan. At ang anino ng isang motorsiklong rumaragasa, walang pakundangan sa basang kalsada, diretso sa kinatatayuan ng isang matandang babae sa gilid ng bangketa. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang kisap mata. Walang oras para mag-isip. Ang katawan ni Ellie ang unang kumilos. Isang hakbang. Isang tulak. Isang sigaw na nilunod ng malakas na ulan. Bago pa man niya maintindihan ang sariling ginawa, naramdaman na niya ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa magaspang at basang semento. Kasabay nito ang matinis na tunog ng preno at isang malutong nakalabog ilang talampakan lamang mula sa kanya. Ang init ng kaunting galo sa kanyang tuhod ay agad pinawi ng lamig ng tubig ulan na gumagapang sa kanyang binti. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig na lamang ni Ellie ay ang sarili niyang hininga at ang walang tigil na patak ng ulan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Ligtas ang matandang babae, nakasandal sa pader ng isang gusali, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang motorsiklo ay nakasadsad sa kalsada, at ang rider nito ay unti-unting bumabangon habang iniinda ang sakit. Hiza, ayos ka lang ba? Ang boses na iyon, kahit nanginginig ay may taglay na otoridad. Napalingon si Ellie sa matandang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida pero halatang mamahalin ang tela. Ang kanyang buhok ay pulos puti na, maayos na nakapusod. May suot itong perlas na hikaw na kahit sa dilim ng hapon ay tila may sariling liwanag. Mabilis na umiling si Ellie, pilit na umiti kahit nararamdaman niya ang panginginig ng sarili niyang mga labi. Oo, kailang po ako, ma'am. Kayo po? Hindi po ba kayo nasaktan? Iyon ang agad niyang tanong, mas inaalala ang kalagayan ng matanda kaysa sa sarili. Doña Elvira. Diyos ko po, isang boses ng lalaki ang sumigaw, at isang nakaunipormeng driver ang nagmamadaling lumapit, hawak ang isang malaking payong.
Agad niyang ipinayong ang matanda. Ayos lang po ba kayo, Donya? Dadalhin ko na po kayo sa ospital. Ngunit hindi pinansin ng matandang babae na tinawag na Donya Elvira, ang kanyang driver. Ang mga mata nito ay nakatuon pa rin kay Eli, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Itinuro nito ang tuhod ni Eli. May sugat ka, Hija. Napayuko si Eli at noon niya lamang napansin. May punit ang kanyang itim na slacks, ang nag-iisa niyang dekalidad na pantalon na ginagamit niya sa trabaho. At sa ilalim ng punit, kitang-kita ang gasgas na nagsisimula ng mamula at dumugo ng bahagya. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso, pero hindi dahil sa sakit ng sugat. Ang pantalon ang iniisip niya. Paano na niya ito isusuot bukas? Kailangan na naman niyang gumastos. Ang salitang gastos ay parang malamig na tubig na lalong nagpalamig sa basang-basa niyang katawan. Kaninang umaga lang, bago pumasok sa Grand Majestica Mall kung saan siya nagtatrabaho bilang sales lady, kausap niya ang kanyang ina sa Isabela. Anak, pasensya ka na, sabi ng nanay niya sa kabilang linya, basag ang boses. Hindi naging maganda ang ani ngayon. Baka pwedeng makahiram ka muna dyan para sa tuition ng kapatid mo. Sa susunod na linggo na kasi ang deadline. Naramdaman ni Eli ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang sweldo niya ay halos sapat lang para sa upa ng kwarto niya at sa pagkain. Bawat sentimo ay binibilang niya. Ngunit paano niya hihindihan ang ina? Si Bunso, ang kapatid niyang si Marco, ay nasa kolehiyo na. Ang pangarap ng buong pamilya ay nakasalalay sa pagtatapos nito. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala. Huwag po kayong mag-alala, sagot niya, kahit ang totoo, hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit siya naglalakad sa ulan ngayon, nagtitipid ng pamasahe pa uwi, habang iniisip kung sinong kaibigan ang maaari niyang utangan. Hisha! Ang boses ng Donya ang muling pumutol sa kanyang pag-iisip. Pinilit ni Eli na alisin ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ay, pasensya na po. Gasgas lang po ito. Huwag po ninyo akong alalahanin. Umiling ang matanda. Hinawakan nito ang braso ni Eli. Ang hawak nito ay mahigpit at puno ng pasasalamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ito gasgas lang. Halika, iuwi na kita. Kailangan malinis iyan. Nako, wag na po, mabilis na tanggi ni Eli. Nakakahiya naman po. Malapit lang po ang inuupahan ko. Isa pa, ayaw niyang makita ng mayaman na ginang ang maliit at masikip na kwartong tinitirhan niya. Tinitigan siya ni Doña Elvira, at sa mga mata nito ay nakita ni Eli ang determinasyon. Bumaling ito sa driver. Berto, kunin mo ang pangalan at numero niya. Agad namang kumilos ang driver. Ngunit sa halip na papel, isang makapal at mamahaling calling card ang iniabot nito kay Eli. Miss, pakisulat na lang po sa likod ang pangalan at contact number ninyo. Sabi po ng Donya, gusto ka raw po niyang makitang muli. Nanginginig ang kamay ni Eli habang tinatanggap ang card. Embossed. Makapal. Simple pero elegante. At ang mga salitang nakasulat sa gitna ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Elvira de Villa. Chairwoman, Grand Majestica Holdings, Inc. Napatingala si Eli, hindi makapaniwala. Ang Grand Majestica Mall ang lugar kung saan siya isang hamak na sales lady ay pag-aari ng pamilya ng babaeng kaliligtas lang niya. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Bakit po? Halos pabulong niyang tanong, ang isip ay naglalaro sa takot. Baka pagalitan siya. Baka isipin na may masama siyang intensyon. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting nagpabago sa itsura nitong strikta. Naging malumanay ito at puno ng kabutihan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Eli. Nakita niya ang punit sa pantalon nito, ang pagod sa mga mata nito, at marahil, pati na rin ang bigat na dinadala nito sa puso. Huwag mo nang isipin ang pagtawag, sabi ng matanda sa malumanay na boses, ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Ako na mismo ang pupunta sa iyo, o kaya ipasusundo kita bukas. Kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Lalong nataranta si Eli. Ipasusundo siya. Pupunta sa tinitirhan niya. Ang imahe ng marumi at masikip niyang kwarto sa isang paupahang dikit-dikit ay biglang sumagi sa kanyang isip. Ang mga damit na nakasampay sa kung saan-saan, ang nag-iisang bentilador na sira-sira na.
Anong mukha ang ihaharap niya sa isang Doña Elvira de Villa? Naku, wag na po talaga. Sobrang nakakahiya po, halos magkumahog niyang sabi. Okay na po talaga ako. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Pero tila hindi nakikinig ang matanda. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata, isang tingin na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Mula sa kanyang sugat sa tuhod, sa punit niyang pantalon, hanggang sa pagod sa kanyang mukha. At sa isang iglap, tila may nabuong desisyon sa isipan ng Donya. Isang desisyon na babago sa lahat. Hindi aksidente ang lahat ng ito, Hija, mariing sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay hindi na nagtatanong kundi nagsasaad na ng katotohanan. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa landas ko ngayong hapon. At hindi ko hahayaang umuwi ka sa kung saan man na ganyan ang itsura mo at kalagayan. Natigilan si Eli. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan ang patutunguhan ng usapan. Hinawakan ni Doña Elvira ang dalawang kamay ni Eli. Ang mga kamay nito ay mainit at puno ng sigla, taliwas sa kanyang edad. Tumingin ito sa kanya na para bang matagal na silang magkakilala. At pagkatapos, binitawan nito ang mga salitang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Halika, tumira ka sa aking pamamahay. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Eli. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ang mga sasakyan ay patuloy sa pagdaan, ngunit para sa kanya, ang buong paligid ay natahimik. Tinitigan niya ang Donya, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro sa mukha nito, ngunit wala siyang nakita. Seryoso ito. Pipo. Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Nakita ng matanda ang lubos na pagkabigla sa kanyang mukha. Umiti ito ng bahagya at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang mga kamay na para bang sinasabing, totoo ang narinig mo. Huwag mo itong tanggihan, Hija, sabi nito sa huling pagkakataon. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at hindi maipaliwanag na kabutihan. Ito ay tadhana. Naiwang nakatayo si Eli sa gitna ng papaampat na ulan, basang-basa, may sugat sa tuhod, at may isang alok na hindi niya kailanman pinangarap o inisip na posible. Hindi niya alam kung ito ba ay isang biyaya mula sa langit o isang pintuan patungo sa isang mundong hindi siya nabibilang. Buong gabi ay hindi nakatulog si Eli. Ang alok ni Doña Elvira de Villa ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Halika, tumira ka sa aking pamamahay. Ang mga salitang iyon ay kasabay na nagdulot ng pag-asa at takot sa kanyang dibdib. Pag-asa, dahil ang pagtira sa mansyon ng mga de Villa ay nangangahulugang wala na siyang babayarang upa. Ang perang matitipid niya ay maaari niyang ipadala ng buo sa Isabela para sa tuwisyon ng kapatid niya at sa iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Para iyong sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit kasabay nito ang takot. Isang takot na nag-uugat sa hiya. Ano ang gagawin ng isang hamak na probinsyanang tulad niya sa isang bahay na puno ng karangyaan? Baka pagtawanan lang siya. Baka ituring siyang katulong. O mas malala, baka isipin nilang mayroon siyang masamang balak. Pinagmasdan niya ang kanyang maliit na kwarto. Ang mga damit na nakasabit sa dingding, ang lumang kama, ang bintanang hindi maisara ng maayos. Ang buhay niya sa Maynila. Mahirap pero simple. Tahimik. Ang pagpasok sa mundo ng mga de Villa ay parang pagtalon sa isang malalim na dagat na hindi niya alam kung ano ang nasa ilalim. Kinaumagahan, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang paupahan. Si Berto, ang driver ni Doña Elvira, ang bumaba. Ang desisyon ay ginawa na para sa kanya. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Huminga siya ng malalim at sumakay sa sasakyan, iniiwan ang kanyang dating buhay. Ang biyahe ay parang isang panaginip. Dumaan sila sa mga kalsadang hindi pamilyar kay Eli, hanggang sa pumasok sila sa isang subdivision na may sariling guardhouse at matataas na pader. Ang mga bahay dito ay hindi basta bahay, mga mansyon. Ang bawat isa ay may malalawak na hardin at matatayog na bakod. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Dahan-dahan itong bumukas at tumambad sa kanya ang isang tanawing sa pelikula niya lang nakikita. Isang mahabang driveway na nalalatagan ng graba ang bumungad sa kanya. Sa magkabilang gilid ay may mga halamang namumulaklak at sa dulo ay nakatayo ang isang bahay na kulay puti. Hindi ito bahay. Ito ay isang palasyo.
May malalaking haligi, malalawak na bintanang salamin, at isang ingranding pinto na gawa sa kahoy. Nandito na po tayo, Miss Ellie, sabi ni Berto, pinagbuksan siya ng pinto. Nanginginig ang mga tuhod ni Ellie habang bumababa. Ang hangin ay tila mas malinis dito, amoy ng mga bulaklak at bagong tabas na damo. Bawat hakbang niya sa hagdanan patungo sa pinto ay parang ang bigat-bigat. Anong ginagawa ko dito? Paulit-ulit na tanong ng isip niya. Ang ingranding pinto ay bumukas bago pa man sila makarating. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanila. Sa loob, mas nakakamangha. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Isang dambuhalang crystal chandelier ang nakabitin mula sa mataas na kisam. At sa gitna ng lahat, isang malawak na hagdanan na kumukurba paakyat sa ikalawang palapag. Pakiramdam ni Ellie ay lumiliit siya, isang langgam na napadpad sa kaharian ng mga higante. Ellie, Hisha. Mabutit nakarating ka, ang masayang boses ni Doña Elvira ang pumukaw sa kanya. Mula sa isang silid, lumabas ang matanda, suot ang isang eleganteng pantalon at blusa. Ang ngiti nito ay kasing init ng araw. Huwag kang mahiya. Mula ngayon, tahanan mo na rin ito. Lumapit ang Donya at inakbayan siya. Manang Lita, ihatid mo ang mga gamit ni Ellie sa guest room sa tapat ng hardin, utos nito sa kasambahay. Halika, Hija, ipapakilala kita sa apo ko. Kasabay ng pagsabi nito, may narinig silang mga yabag mula sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan, isang lalaki ang bumababa. Matangkad dito, nakasuot ng isang itim na business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ngunit habang papalapit ito, nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Ellie. Ang mukhang iyon pamilyar. Ang tindig na iyon kilalang-kilala niya. Ang mga matang iyon na malamig at mapanuri iyon ang mga matang kinatatakutan ng lahat ng empleyado sa Grand Majestica Mall. Diyos ko po! Si Sir Cedric. Ang si. Ang apo ni Doña Elvira ay ang kanyang boss. Naramdaman ni Ellie na parang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Gusto niyang magtago sa likod ni Doña Elvira. Gusto niyang tumakbo palabas ng bahay. Huminto si Cedric sa paanan ng hagdan. Ang mga mata niya ay unang tumama sa kanyang lola at pagkatapos ay dumaan sa kanya. Hindi lang dumaan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na napadpad sa makintab niyang sahig. Walang bakas ng pagkagulat o interes sa mukha nito. Tanging lamig at pagtatasa. Lola, what is this? Tanong ni Cedric, ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Ellie habang kinakausap ang matanda. Cedric, apo. This is Elisa. Siya ang babaeng nagligtas sa akin kahapon, masayang paliwanag ni Doña Elvira. Ellie, this is Cedric, your grandson. Tumango lang si Ellie, hindi makapagsalita. Muling bumaling si Cedric sa kanyang lola, isang maliit na gatla ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. And what is she doing here? She will be staying with us for a while, matatag na sagot ng Donya. Doon na nagbago ang anyo ni Cedric. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng hindi maitagong inis. Lola, are you serious? Hindi natin kilala ang babaeng ito. You're letting a complete stranger live in our house. Naramdaman ni Ellie ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iniimbestigahan. Bawat salita ni Cedric ay parang isang dago. Ngunit hindi na tinag si Doña Elvira. Tumingin ito sa kanyang apo ng may otoridad. Hindi siya stranger, Cedric. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. At habang ako ang reyna ng pamamahay na ito, siya ay ang aking panauhing pandangal. Maliwanag. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan kung saan tanging ang mga mata ng maglola ang nag-uusap. Sa huli, si Cedric ang unang sumuko. Isang bahagyang pag-iling at isang buntong hininga ng pagkainis ang pinakawalan niya. Hindi na siya nagsalita pa. Nilagpasan niya lang sila, dumiretso sa pinto, at umalis nang walang paalam. Nakahinga ng maluwag si Ellie nang maisara ang pinto, ngunit ang lamig na iniwan ng presensya ni Cedric ay nanatili sa hangin. Huwag mo na siyang intindihin, Hisha, sabi ni Doña Elvira, tinapik ang kanyang likod. Malamig lang talaga ang pakikitungo niyan sa simula. Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo. Sumunod si Ellie,
Ngunit ang pagkamangha niya sa mansyon ay napalitan na ng matinding kaba. Habang paakyat sila sa isa pang hagdanan, bigla siyang napatigil. Naalala niya ang paalala ng isang coworker niya noon, huwag na huwag kang gagawa ng mali na mapapansin ni Sir Cedric. Walang puso yun. Nang makarating sila sa pinto, lumingon siya at nakita niyang nakatayo pa rin si Cedric malapit sa pinto, hindi pa pala tuluyang umaalis. Nakatingin ito sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, sinabi nito ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang boses nito ay mahina, sapat lang para marinig niya, ngunit puno ng babala. Mag-ingat ka sa bahay na ito. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Umupo si Cedric sa likod ng kanyang malawak na mesa sa opisina. Ang mga mata ay nakatuon sa city skyline at tanaw mula sa floor-to-ceiling na bintana, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa mansyon, sa babaeng dinala ng kanyang lola. Elisa. Isang pangalang simple, ngunit para sa kanya, ito'y kumakatawan sa kaguluhan. Hindi niya maintindihan ang kanyang lola Elvira. Sa lahat ng taong pinalaki siya nito na maging maingat at mapanuri, ito pa ngayon ang nagpasok ng isang estranghero sa kanilang tahanan na para bang isang naligaw na kuting. Dahil lang ba iniligtas siya nito? Para kay Cedric, ang kabayanihan ay maaaring maging isang maskara. Isang paraan para makuha ang tiwala ng isang tao bago ito isaksak sa likod. Napahigpit ang hawak niya sa pluma. Napakarami na niyang nakitang ganito. Mga taong lumalapit sa kanyang pamilya, nagpapakita ng kabaitan, nag-aalok ng pagkakaibigan, ngunit sa huli, pera at kapangyarihan lang ang habol. Mga ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang Elisa Reyes na iyon, sa kanyang mga mata, ay walang pinagkaiba. Ang maamong mukha, ang mahinhing kilos, ang mga matang nagpapanggap na inosente, lahat iyon ay parte ng isang palabas. Isang palabas na hindi siya maniniwala. Hindi na. Natuto na siya sa pinakamasakit na paraan. Ang intercom sa kanyang mesa ay tumunog. Sir, dearest Katrina Sandoval is here to see you. Napabuntong hininga si Cedric. Let her in. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila nagliliwanag. Si Katrina Sandoval, suot ang isang mamahaling red dress na bumagay sa kanyang perpektong figura, ay lumakad na puno ng kumpiyansa. Siya ang anak ng isa sa mga pinakamalaking business partner ng De Villa, at kaibigan na niya mula pa noong bata sila. O mas tamang sabihin, isang babaeng patuloy na umaaligid sa kanya. Said, I heard what happened to Tita Elvira. Oh my God, is she okay? Bungad ni Katrina, ang boses ay puno ng pag-aalala habang lumalapit ito sa kanyang mesa. She's fine, Katrina. A few scratches, nothing serious, malamig na sagot ni Cedric. Thank God, sabi ni Katrina, at umupo sa silyang nasa tapat niya. I was so worried. Kaya dumiretso na ako sa bahay ninyo kanina para kumustahin siya, pero sabi ng guard, umalis ka na raw. And I saw someone else. Tumingin si Cedric sa kanya. Alam na niya kung ano ang susunod. May bago kayong kasambahay, tanong ni Katrina, ang ngiti sa labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. She looked very provincial. She's not maid. She's a guest, maikling tugon ni Cedric, ayaw nang pahabain ang usapan. A guest? Natawa ng bahagya si Katrina, isang tawang may bahid ng pang-iinsulto. Cedric, darling, I'm just concerned. A girl like that, bigla na lang titira sa inyo. Tita Elvira is too kind for her own good. Baka mamaya, isa lang siyang gold digger. Hindi umimik si Cedric. Kahit iyon din ang nasa isip niya, ayaw niyang marinig mula kay Katrina. May kung anong hindi niya gusto sa paraan ng pagsasalita nito tungkol kay Ellie, isang pagmamaliit na masyadong personal. Anyway, pag-iba ni Katrina ng usapan, I'm here to remind you about the dinner tonight. Sa bahay. Tita Elvira insisted. Para na rin daw sa welcome party ng bago niyang alaga. Muli, ang sarkasmo sa boses nito ay hindi maitago. Dumating ang gabi at gaya ng inaasahan, ang hapunan ay naging isang entablado para kay Katrina. Dumating ito sa mansyon na tila pag-aari niya ang lugar, agad na umupo sa tabi ni Cedric, at sinimulan ang kanyang pag-atake. Si Ellie naman ay nakaupo sa tapat nila, tahimik at tila takot na takot gumalaw.
Suot niya ang isang simpleng bestidang ipinahiram ni Doña Elvira, ngunit kahit anong suot niya, kitang-kita ang agwat niya sa karangyaan ng paligid. So, Elisa, right, simula ni Katrina, ang tono ay matamis ngunit nakakainsulto. Saan ka nga ulit galing sa probinsya? Sa Isabela po, mahinang sagot ni Eli, nakayuko. Oh, Isabela. The land of corn, sabi ni Katrina at tumawa ng bahagya. I'm sure you're not used to this kind of food. Baka mas gusto mo ng bagoong at kanin? Katrina, that's enough, saway ni Doña Elvira, ngunit mumiti lang si Katrina na parang walang narinig. Nananatiling tahimik si Cedric, pinagmamasdan lamang ang eksena. Pinagmamasdan niya si Ellie. Hinihintay niyang lumaban ito o magpakita ng kahit anong bahid ng galit. Ngunit wala. Nanatili itong nakayuko, hinahawakan ng mahigpit ang kanyang baso. At sa isang iglap ng kaba, nadulas ang baso sa kamay niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalinggaw sa buong dining hall. Nagkalat ang tubig at mga bubog sa sahig. Namutla si Ellie at agad na yumuko para sana pulutin ang mga piraso. What are you doing? Sigaw ni Cedric, ang inis na kanina pa niya pinipigilan ay biglang sumabog. Hayaan mo ang mga katulong dyan. You're making things worse. Napatigil si Ellie, ang mga kamay ay nasa ere, ang mukha ay puno ng hiya at takot. Ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa-masa. Cedric, apo. It was an accident, saway ulit ni Doña Elvira, ngayon ay may galit na sa tono. Agad nitong tinawag ang kasambahay. Pinagsisihan agad ni Cedric ang kanyang pagsigaw. Hindi niya alam kung bakit siya nagalit. Dahil ba sa kapabayaan nito? O dahil sa nakikita niyang panunukso ni Katrina at ang kawalan nito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Para itong isang tupa na hinayaang lapain ng lobo. Isang kahinaan na kinaiinisan niya. Tumayo si Katrina. Be careful, said, bulong nito sa kanya habang nililinis ng mga kasambahay ang kalat. Baka isa lang siyang ahas na nag-aabang ng tamang panahon para tumuklaw. Ang gabing iyon ay natapos ng maaga. Matapos magpaalam ni Katrina, umakyat na rin si Doang Elvira. Si Ellie naman ay hindi na niya nakita. Naiwan si Cedric mag-isa sa sala, ang katahimikan ng malaking bahay ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng nangingilid na luha sa mga mata ni Ellie ay bumabagabag sa kanya. Tumayo siya at nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit sa pagdaan niya sa isang madilim na pasilyo, natigilan siya. Sa dingding, nakasabit ang isang lumang litrato. Isang larawan ng isang napakagandang babae, ang kanyang ina. Ang ngiti nito sa larawan ay puno ng buhay, isang buhay na masyadong maagang kinuha. Ang pasilyong ito, ang lugar na ito dito niya ito natagpuan. Ang alaala ay bumalik na parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang amoy ng pulbura, ang katahimikang nakabibingi, ang sarili niyang sigaw na walang lumalabas na tunog. Napapikit si Cedric, ang panga ay nagtiim. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader sa paligid niya. Dahil ang tiwala ay nakamamatay. Ang pag-ibig ay nagiging dahilan ng sakit. At hindi na niya hahayaang may makapasok pa ulit. At sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, naramdaman niya ang isang presensya. Paglingon niya, nakita niya si Ellie, nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ngunit sa mga mata nito, wala ang takot na nakita niya kanina sa hapagkainan. Wala rin ang paghusga. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakabahala. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakita niya ang pag-unawa. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang pakikitungo ni Ellie kay Cedric. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang uri ng pag-unawa. Ang nakita niyang sakit sa mga mata nito habang nakatitig sa lumang litrato ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw o masamang tingin na maibibigay nito. Naintindihan niyang ang sihi na yelo ay may itinatagong pighati, isang bigat na hindi nakikita ng karamihan. Dahil dito, mas pinili niyang umiwas. Maaga siyang gumigising at kumakain ng almusal bago pa man bumaba ang maglola. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa kanyang silid. Ginawa niya ang lahat para maging halos invisible sa loob ng mansyon, para hindi na muling makadagdag sa kung anumang pasanin na dinadala ni Cedric. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit,
nakita niya ang isang maliit na library sa dulo ng pasilyo. Puno ito ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Namangha siya. Mahilig siyang magbasa, isang bagay na namana niya sa kanyang yumaong ama. May isang libro sa pinakamataas na estante na pumukaw sa kanyang atensyon. Tinangka niyang abutin ito, tumuntong sa isang maliit na bangko, ngunit kulang pa rin ang kanyang taas. Habang iniinat niya ang kanyang kamay, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Isang kamay ang dumaan sa ibabaw ng kanyang balikat at walang kahirap-hirap na kinuha ang libro. Napalingon siya. Si Cedric. Nakatayo ito sa likuran niya, napakalapit, kaya't naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang amoy na malinis at mamahalin. Natigilan si Ellie, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang init mula sa katawan nito ay tila tumatago sa manipis niyang blusa. Hindi siya makagalaw. Inabot ni Cedric ang libro sa kanya, ang mga mata ay nakaiwas, tila napilitan lang gawin ang bagay na iyon. Here, sabi nito sa mababang boses. Dahan-dahang tinanggap ni Ellie ang libro. Sa isang saglit, ang dulo ng kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang kuryenteng tila gumapang sa kanyang buong braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Salamat po, sir, pabulong niyang sabi, nakayuko. Hindi sumagot si Cedric. Tumalikod lang ito at naglakad paalis, iniwan si Ellie na nakatayo roon, hawak ang libro, ang puso ay nagwawala sa kanyang dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya itong gumawa ng isang bagay na matulungin. Isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na panahon. Ngunit ang maliit na sinag na iyon ay agad ding tinakpan ng madilim na ulap pagdating niya sa trabaho kinabukasan. Nasa gitna siya ng pag-aasikaso sa isang customer nang lapitan siya ni Katrina. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Ellie, can I talk to you for a second? Sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot. Sumunod si Ellie sa isang sulok ng department store. May bago tayong promo, sabi ni Katrina, habang iwinawagayway ang isang papel. Buy one, get one on all our new arrival perfumes. Bigyan mo ng special attention ang mga city clients, okay? Lalo na si Kim Rex Santiago, she's coming this afternoon. Make sure you offer this to her. Sige po, Ma'am Katrina, magalang na sagot ni Ellie, masaya na kahit papaano ay pinagkakatiwalaan siya nito. Kinuha niya ang papel at pinag-aralan ito. Pagdating ng hapon, dumating nga si Santiago, isa sa mga pinakamahalagang kliyente ng mall. Buong sigla siyang nilapitan ni Ellie. Good afternoon, Rex Santiago. We have this special promo po today. For every purchase of our new perfume, you get another one for free. Masayang alok ni Ellie. Kumunot ang noo ng ginang. Really? That's not what I heard. Ang sabi sa akin ng staff mo kanina, 50% off daw, hindi buy one, get one. Natigilan si Ellie. Oh. Pero ito po ang sabi ni Ma'am Katrina. Don't care what Katrina said. Tumaas ang boses ni Santiago, nakakuha ng atensyon mula sa ibang mga customer. Are you calling me a liar? This is Eva, I hate shopping here. Your staff are incompetent. Sa kasamaang palad, sa eksaktong sandaling iyon, naglalakad si Cedric sa department floor para sa kanyang regular na inspection. Narinig niya ang sigaw ni Santiago at agad na lumapit. What's going on here? Tanong ni Cedric, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Cedric, darling, sabi ni Rex Santiago. This sales lady of yours is giving me a headache. Magkaiba ang sinasabi niya sa sinabi ng isa mo pang staff kanina. You should train your people properly. Lahat ng mata ay napunta kay Ellie. Ang tingin ni Cedric ay parang mga matutulis na yelo. Miss Reyes, what is the meaning of this? Sir, ang sabi po sa akin ni Ma'am Katrina. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Cedric. I am not asking what Katrina said. I am asking Gary a most important client is upset, mariin niyang sabi, bawat salita ay may diin. This is the place of business, Miss Reyes, not charity house where you can make mistakes. Fix this. Now. Naramdaman ni Ellie ang pamumula ng kanyang buong mukha. Ang hiya ay parang isang alon na lumunod sa kanya. Sa harap ng lahat ng katrabaho niya, sa harap ng lahat ng customer, ipinahiya siya ng sarili niyang si. Tumango lang siya,
hindi na makapagsalita at buong kababaang loob na humingi ng tawad kay Emre Santiago. Nang matapos ang insidente, nakita niya si Katrina sa di kalayuan, nakangisi. Isang ngising puno ng tagumpay. Noon niya naintindihan. Sinadya ito. It was a trap. Buong araw ay parang wala sa sarili si Ellie. Ang mga salita ni Cedric ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi na siya naghapunan. Dumiretso siya sa hardin sa likod ng bahay, umupo sa isang bench, at doon tahimik na umiyak. Umiyak siya dahil sa hiya, sa galit sa sarili, at sa sakit na dulot ng mga salita ni Cedric. Bakit ganoon kadaling paniwalaan nito na siya ang may kasalanan? Nasa kalagitnaan siya ng paghikbi nang may maramdaman siyang anino sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng kanyang ulong luhaan, nakita niya si Cedric, nakatayo roon, hawak ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang backshop. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang paper bag sa tabi niya sa bench. Ang mukha nito ay kasing seryoso pa rin ang dati, walang emosyon. Nagtatakang tiningnan ni Ellie ang paper bag. Para hindi ka magutom, sabi ni Cedric sa isang kokol na boses. Bago pa man makapagpasalamat si Ellie, tumalikod na ito at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Ellie na nakatulala. Binuksan niya ang paper bag sa loob, may isang kahon ng kanyang paboritong ensaymada. Paano niya nalaman? Naisip niya ang mga kasambahay. Marahil ay narinig siya ng mga ito minsan na binanggit ito sa kanyang ina sa telepono. At sa ilalim ng kahon, may isang maliit na sticky note. Walang pangalan, isang salita lang ang nakasulat sa isang malinis at matulis na sulat kamay. Sorry. Napahawak si Ellie sa kanyang bibig. Ang mga luha na kanina lang ay dulot ng hiya at sakit ay bumalik, ngunit ngayon, iba na ang dahilan. Ang isang salitang iyon, mula sa isang taong hindi niya inaasahan, ay parang gamot na humilom sa sugat sa kanyang puso. Ipinapahiwatig ba nitong nalaman na niya ang totoo? Na hindi siya ang may kasalanan? O baka nagsisisi lang ito sa paraan ng pagsigaw nito sa kanya kanina? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, sa kabila ng yelong pader na itinayo ni Cedric de Villa sa kanyang paligid, may isang puso pa ring tumitibok sa loob. Isang pusong, marahil, ay hindi kasing lamig ng inaakala niya. Kinuha niya ang ensaymada. Ang alat ng kanyang mga luha ay nahalo sa tamis ng tinapay. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman niya ang isang emosyong mas malakas pa sa takot at kaba. Naramdaman niya ang pag-asa. At ang puso niyang dapat sana isarado na ay nagsimulang mag-alinlangan, nagtatanong kung posible bang ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding hiya, ay siya ring lalaking magiging dahilan ng hindi niya inaasahang kilig. Kinabukasan pagkatapos ng insidente sa mall, ipinatawag ni Cedric ang head ng EV, isang maikling pag-uusap lang ang kinailangan para malaman niya ang totoo. May isang staff na nakarinig sa utos ni Katrina kay Ellie, at iba rin ang nakasulat sa opisyal na memo ng marketing department. It was clear setup. Si Katrina ang may pakana ng lahat. Isang pamilyar na galit ang gumapang sa sistema ni Cedric. Galit hindi lang kay Katrina, kundi pati na rin sa sarili niya. Muli, nagpadala siya sa kanyang unang reaksyon. Muli, hinusgahan niya si Ellie nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Ang salitang sorry na isinulat niya sa sticky note ay parang hindi sapat. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang umiwas. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga mata. Sa tuwing nasa mansyon siya, hindi niya maiwasang hanapin si Ellie. Nakikita niya ito sa hardin, kausap ang mga halaman na parang mga kaibigan. Naririnig niya ang mahinang tawa nito habang kausap sa cellphone ang pamilya nito sa probinsya. Isang tawang simple, totoo, at walang bahid ng anumang pagkukunwari. Sa bawat araw na lumilipas, ang imahe ni Ellie bilang isang key gold digger o ahas ay unti-unting nabubura sa kanyang isipan. Napapalitan ito ng imahe ng isang babaeng may dalang liwanag sa madilim nilang bahay. Ang simpleng presensya nito ay nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa mansyon mula noong nawala ang kanyang ina. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga numero at business report sa harap niya ay nawalan ng kabuluhan. Bumaba siya at nakita niya si Ellie sa sala, nagbabasa ng libro. Ang liwanag mula sa lamp ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanyang buhok. Mukha itong payapa. Tahimik. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya.
Sa halip na bumalik sa kanyang opisina, naglakad siya palapit dito. Anong binabasa mo? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Ellie, agad na napatayo na para bang nahuli sa isang kasalanan. Sir Cedric. Itong libro po na kinuha ninyo para sa akin. Maganda po pala. Nakita ni Cedric ang pamumula ng mga pisngi nito. At sa unang pagkakataon, hindi inis ang naramdaman niya, kundi isang bagay na kakaiba. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Halika, sabi niya, bago pa man niya mapigilan ang sarili. I want to show you something. Nagtatakang sumunod si Ellie. Dinala niya ito palabas, sa likod ng mansyon, patungo sa isang bahagi ng hardin na bihira ng puntahan ng kahit sino. Ito ang Rose Garden. Ang hardin ng kanyang ina. Dati, ito ang pinakamagandang bahagi ng buong mansyon. Ngayon, kahit inaalagaan pa rin, bakas na ang kalungkutan sa mga halaman. Wow, bulong ni Ellie habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na iba't iba ang kulay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang gaganda po nila. Paborito sila ng mama, sabi ni Cedric, ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Bihira niyang banggitin ang kanyang ina. Ngunit sa piling ni Ellie, parang mas madaling huminga. Mas madaling magsalita. Umupo sila sa isang lumang batong upuan. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-uusap bilang boss at empleyado, o bilang mayaman at mahirap. Nag-uusap sila bilang dalawang tao. Ikinuwento ni Ellie ang buhay niya sa Isabela, ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya, ang pag-asa niyang makapagtapos ang kapatid niya. Ang mga pangarap niya ay simple lang, pero sa paraan ng pagkukwento niya, nagiging engrande ang mga ito at puno ng pagmamahal. Nakikinig lang si Cedric. At habang nakikinig siya, unti-unti niyang nararamdaman ang pagguho ng mga pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang babaeng ito, na inakala niyang banta, ay siya palang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Gusto niyang sabihin dito ang lahat. Ang tungkol sa kanyang ina, ang tungkol sa sakit, ang tungkol sa bigat na pasan-pasan niya. Muntik na. Muntik na niyang buksan ang kanyang puso. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lamig ay tila tumagos sa balat ni Ellie at nakita ni Cedric ang bahagya nitong panginginig. Walang pag-aalinlangan, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, inilapit niya si Ellie sa kanya at inilagay ang kanyang braso sa balikat nito para protektahan mula sa lamig. Natigilan si Ellie. Natigilan din si Cedric. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang bango ng buhok ni Ellie ay umabot sa kanyang ilong. Ang init ng hininga nito ay nararamdaman niya sa kanyang lig. Itinaas ni Ellie ang kanyang mukha at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng hardin ng mga rosas, nawala ang lahat. Nawala ang kanilang mga pangalan, ang kanilang estado sa buhay, ang kanilang mga nakaraan. Ang natira na lang ay isang lalaki at isang babae, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga labi nito. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nababawasan. Ito na. Hahalikan na niya ito. Ngunit mula sa bintana ng ikalawang palapag, may isang pares ng matang nanlilisik sa galit. Si Katrina, na dumating para sanang isorpresahin si Cedric, ay nakita ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at sa isang mabilis na pag-click, ang sandaling iyon ng namumuong pagtitiwala at pag-ibig ay naging isang sandata. Isang sandata na gagamitin niya para wasakin hindi lang si Ellie, kundi pati na rin ang namumuong pag-asa sa puso ni Cedric. Game over, probinsyana, bulong ni Katrina sa sarili, isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi nangyari ang halik. Sa huling sandali, si Ellie ang unang umiwas, biglang nahiya at natakot sa bilis ng mga pangyayari. Mabilis siyang nagpaalam at halos takbuhin ang pabalik sa loob ng mansyon, iniwan si Cedric na tulala sa hardin. Ngunit ang init ng sandaling iyon, ang lapit ng kanilang mga mukha, ang init ng braso ni Cedric, ay nanatili sa kanya, isang alaalang nagdulot ng kilig at kaba sa buong gabi. Kinabukasan, isang agarang tawag mula sa kanyang ina ang gumising sa kanya. Anak, si Marco. Kailangan na talaga niyang magbayad ng matrikula bukas, kung hindi, hindi siya makakakuha ng final exam, umiiyak na sabi ng kanyang ina. Pasensya na, anak, alam kong mahirap pero... Huwag po kayong mag-alala, Nay.
Gagawa po ako ng paraan ngayon din, sagot ni Ellie, ang puso ay puno ng pag-aalala. Wala siyang ibang maisip na paraan. Ang sweldo niya ay sa susunod na linggo pa. Nahihiya man, nagpasya siyang lumapit sa isa niyang dating katrabaho sa una niyang pinasukang tindahan, si Mang Kiko, para umutang. Mabait ito sa kanya at itinuturing siyang parang anak. Pumayag naman agad ito. Nagkita sila sa isang maliit na kainan malapit sa mall. Hisa, heto na, sabi ni Mang Kiko, iniabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Malaking pera yan. Maraming salamat po, Mang Kiko. Pangako po, babayaran ko po kayo agad pagkakuha ko ng sweldo, sabi ni Ellie, ang mga mata ay nangingilid sa pasasalamat. Ano ka ba? Walang anuman yun. Habang naglalakad pabalik, hindi niya alam na sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang kotse, ay may dalawang taong nagmamasid. Si Cedric at Katrina. Ilang oras bago iyon, sa opisina ni Cedric. Ced, I'm really sorry to do this. Alam kong nagsisimula ka ng magtiwala sa kanya, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking awa habang inilalatag sa mesa ang isang folder. But I had to investigate. I just want to protect you. Binuksan ni Cedric ang folder. Sa loob, may mga kopya ng bank statement. Isang bank account sa ilalim ng pangalan ni Elisa Reyes, na may mga malalaking halagang deposito mula sa iba't ibang pangalan ng lalaki sa loob ng nakaraang taon. Mayroon ding mga printout ng mga text message, mga mensaheng halatang pinutol at inedit, kung saan si Ellie ay tila nang hihingi ng pera at nangangako ng kung ano-ano. This can be fake, malamig na sabi ni Cedric. Kahit sa loob-loob niya, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Ang mga multo ng nakaraan ng mga taong nanloko sa pamilya niya ay muling bumabalik. I know it's hard to believe, malungkot na sabi ni Katrina. Kaya nga tingnan mo ito. Inilabas ni Katrina ang kanyang cellphone at ipinakita ang litratong kuha niya kagabi, ang eksena sa hardin. She's doing to you what she did to them, said. She makes them fall for her, then she asks for money. At kung ayaw mong maniwala halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. At iyon na nga. Mula sa loob ng kotse, kitang-kita ni Cedric ang lahat. Si Ellie, masayang nakikipag-usap sa isang lalaking mas matanda sa kanya. At ang pag-abot nito sa isang makapal na envelope na halatang naglalaman ng pera. Gumuho ang mundo ni Cedric. Ang maliit na pag-asa at pagtitiwalang nagsimulang tumubo sa puso niya ay biglang dinurog at naging abo. Si Katrina ay tama. Siya ay mali. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang kabaitan. Ang pagiging inosente. Ang eksena sa hardin. Lahat ay parte ng isang plano. Nang gabing iyon, masayang pumasok si Ellie sa mansyon, hawak ang perang magliligtas sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Ngunit sa pagpasok niya sa malaking pinto, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang katahimikan, kundi ang isang eksenang parang kinuha sa isang bangungot. Nakatayo si Doña Elvira sa isang tabi, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Katrina ay nasa tabi ni Cedric, ang mga braso ay nakapulupot sa binata, ang mukha ay nagpapanggap na naaawa. At si Cedric nakatayo sa gitna ng sala, ang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam na hindi pa niya nakikita kailanman. Saan ka galing? Tanong ni Cedric, ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado nito. Sir, galing lang po sa D. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang folder ang ibinato ni Cedric sa sahig, sa mismong paanan niya. Kumalat ang mga papel, mga bank statement, mga text message. At sa ibabaw ng lahat, isang malaking litrato. Ang litrato niya kasama si Mang Kiko, hawak ang envelope. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Ano to? Hindi ko Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Cedric. Ang kalmadong maskara ay biglang nabasag at lumabas ang isang pighating nakakayanig. Ilang lalaki na ang niloko mo? Ilan pa ang balak mong biktimahin? Ako na ba ang susunod, Ellie? Iyon ba ang plano kagabi sa hardin? Iyon ba ang halaga ko sa'yo? Cedric, apo, kumalma ka, pakiusap ni Doña Elvira. Ngunit hindi nakinig si Cedric. Lumapit ito kay Ellie, ang mga mata ay nagniningas sa galit at sakit. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko.
Isang maliit na piraso ng tiwala na matagal ko nang ipinagdamot sa mundo. At anong ginawa mo? Tinapakan mo. Ginawa mo akong tanga. Hindi totoo yan, umiiyak na sabi ni Ellie, sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Pera yan para sa kapatid ko. Utang yan. Sir, maniwala kayo sa akin. Hinawakan ni Cedric ang kanyang baba, pilit na itinaas ang kanyang mukha. Ang tingin nito ay puno ng pagkasuklam. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang tulad mo? Bumaling ito kay Katrina. Salamat at iminulat mo ang mga mata ko. Pagkatapos ay muli siyang hinarap, ang bawat salita ay parang lasong dahan-dahang pumapatay sa puso ni Ellie. Tama nga si Katrina. Isa ka lang palang manggagamit. Pare-pareho lang kayong lahat. Binitawan niya ito ng marahas. Naiwan si Ellie na nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng mga papel ng kasinungalingan, ang tunog ng nabasag niyang puso ay mas malakas pa kaysa sa kanyang mga hikbi. Ang paraisong inakala niyang natagpuan ay isa palang bitag. At ang lalaking nagsimula ng maging araw niya ay siya ring nagdulot ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Nakatayo si Cedric, ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Ang mga salitang binitawan niya ay tila may sariling buhay, nag-iiwan ng lason sa hangin. Sa ilalim niya, nakaluhod si Ellie, isang basag na figura sa gitna ng mga nagkalat na papel. Ang mga hikbi nito ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang pandinig, ngunit pilit niyang isinara ang kanyang puso. Hindi. Hindi siya magpapadala sa awa. Ito rin ang ginawa sa kanya noon. Ang mga luha. Ang mga pagmamakaawa. Isang palabas. Lahat ay palabas. Sir, pakiusap, maniwala kayo. Halos hindi na marinig na bulong ni Ellie sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po magagawa yan. Tumahimik ka, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong sala. Nakita ng dalawang mata ko. Tama na ang pagpapanggap, Elisa. Tapos na ang palabas mo. Cedric, sumusobra ka na. Si Doña Elvira ang sumigaw ngayon, lumapit ito at tinulungang tumayo si Ellie. Iniharap nito si Cedric, ang mga mata ng matanda ay nagniningas sa galit at pagkadismaya. Hindi mo ba nakikita? Ang ebidensyang iyan ay masyadong perpekto. Masyadong planado. Ginamit ni Katrina ang kahinaan mo laban sa'yo. Kahinaan? Natawa si Cedric, isang tawang walang saya. Lola, ang pagiging mapagtiwala ang kahinaan. At tinuruan niyo ako niyan. Ang maging maingat. Kaya huwag ninyo akong sisihin ngayon kung sinusunod ko lang ang turo ninyo. Ibang klase ang tiwala na nakabase sa ebidensya, at ibang klase ang tiwala na nakabase sa pagkilala sa puso ng isang tao. Giit ni Doña Elvira. At sa tingin ko, hindi mo pa talaga nakilala ang babaeng ito. Binulag ka ng sarili mong nakaraan. Natigilan si Cedric. Ang mga salita ng kanyang lola ay tumama sa isang bahagi niya na ayaw niyang aminin. Ngunit ang sakit ng pagtataksil, o ang inakala niyang pagtataksil, ay mas malakas. Tumingin siya kay Ellie na nakatayo sa likod ng kanyang lola, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya kayang sukatin. At sa mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Nakita niya ang pagkadurog ng puso. Tumalikod siya. Hindi niya kayang makita iyon. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, pilit na pinapatay ang anumang namumuong pagsisisi. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din ni. Isang katahimikang nakabibingi ang pumuno sa silid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-iyak ni Ellie. Walang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumango si Ellie. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, isang kilos na nagpakita ng pagod at pagsuko. Tumingin siya kay Doña Elvira. Salamat po sa lahat, Doña Elvira, sabi niya, ang boses ay basag at paos. Pasensya na po sa abala. Hisa, hindi mo kailangang umalis di. Kailangan po, putol ni Ellie, at sa unang pagkakataon, nakita ni Cedric ang isang bahid ng katatagan sa mga mata nito. Isang kislap ng dignidad na nasugatan ngunit hindi nawasak. Hindi po ako pwedeng manatili sa isang lugar kung saan tingin sa akin ay isang magnanakaw. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon. Walang galit. Walang pagsumbat. Tanging isang malalim na kalungkutan. At pagkatapos,
tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan, patungo sa silid nito. Naiwan silang tatlo sa sala. Si Doña Elvira, na nakatingin sa kanya na para bang hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Si Katrina, na may isang maliit at halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At siya, si Cedric, na nakakaramdam ng isang nakakapasong pagkatigang sa kanyang lalamunan. Nang bumaba si Ellie, dala na nito ang maliit na bag na dala niya noong una siyang dumating. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Cedric. Dumiretso ito kay Doña Elvira at marahang hinawakan ang kamay nito. Paalam na po. Pagkatapos ay naglakad ito patungo sa pinto. Habang dumadaan ito sa tabi ni Katrina, huminto ito sandali. Nakuha mo na ang gusto mo, bulong ni Ellie, sapat lang para marinig nilang tatlo. Sana maging masaya ka. At sa pagdaan niya kay Cedric, ang mahinang amoy ng kanyang buhok, ang amoy na nagsimula ng maging pamilyar sa kanya, ay dumaan sa kanyang ilong sa huling pagkakataon. Nang bumukas ang pinto, tumayo si Katrina sa tabi niya. I told you, bulong nito, ang boses ay puno ng tagumpay. You don't belong here. Hindi umimik si Cedric. Sinundan niya ng tingin ang papalayong anyo ni Ellie. Naglakad ito palabas ng gate, isang maliit na anino sa ilalim ng dilim ng gabi, papalayo sa paraisong naging impyerno para sa kanya. Nang tuluyan ng maisara ang pinto, ang galit na nararamdaman ni Cedric ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malala. Isang bagay na mas mabigat. Isang nakakabinging katahimikan. Isang nakakapasong pagkukulang. Isang pakiramdam na parabang may isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ang kinuha mula sa kanya. Tumalikod siya at umakyat sa kanyang silid, hindi pinapansin ang tawag ni Katrina o ang tingin ng kanyang lola. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, tinanaw niya ang kalsada. Nakita niya ang anino ni Ellie na naglalakad, maliit at nag-iisa, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim. Gumuho siya sa kanyang kama, ang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Ang mga ebidensya ay nagkalat pa rin sa sahig sa ibaba. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging malinaw na imahe ay ang mga mata ni Ellie, mga matang puno ng sakit, pagkadurog, at isang kalinisang hindi niya kayang itanggi. Nagsinungaling ba ito? O siya ang nagkamali? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang ebidensya. Nawala na siya. At sa pagkawala nito, naramdaman ni Cedric ang isang butas sa kanyang puso. Siya na mismo ang nagpalaya sa nag-iisang sinag ng araw na pumasok sa kanyang madilim na mundo. Walang katahimikan sa mansyon ng mga De Villa. Ang pisikal na ingay ay nawala kasama ng pag-alis ni Ellie, ngunit ang pumalit dito ay isang katahimikang masakit sa tainga. Para kay Cedric, ang bawat sulok ng mansyon ay may alaala ni Ellie. Ang upuan sa hardin, ang libro sa sala, ang amoy ng kape sa umaga na alam niyang hindi na niya muling manlanghap. Ang katahimikan ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ilang araw siyang hindi pumasok sa opisina. Nagkukulong siya sa kanyang silid, pilit na iwinawaksi ang imahe ng mga mata ni Ellie, mga matang puno ng sakit, hindi galit. Mga matang hindi nagmakaawa, kundi simpleng tumanggap ng hatol niya. Kung totoong isa itong manloloko, hindi ba't dapat ay mas nagpumilit ito? Hindi ba't dapat ay mas marami itong sinabi? Ang pagsuko nito ay masyadong mabilis, masyadong malinis. Ang pagsisisi ay isang mabagal na lason. Unti-unti nitong pinapatay ang galit sa kanyang puso, at ang iniiwan ay isang malamig na abo ng pagdududa. Isang gabi, hindi na niya natiis. Bumaba siya at pinulot ang mga papel na nagkalat pa rin sa isang gilid ng sala, na tila walang sinumang nangahas na galawin. Pinagmasdan niyang muli ang mga ebidensya. Ang mga bank statement. Ang mga pangalan ng lalaki ay iba-iba, ngunit ang mga halaga ay tila pare-pareho ang pattern. Ang mga text message. Ngayong wala na ang galit na bumubulag sa kanya, napansin niya ang mga putol na pangungusap. Ang biglang pag-iiba ng paksa. Parang pinagdikit na mga salita na walang tunay na koneksyon. At ang recording pinakinggan niya itong muli sa cellphone ni Katrina bago ito umalis. Ang boses ni Ellie ay nandoon, pero ang mga tanong na sinasagot nito ay wala. Tila pinutol ang kabilang linya. Masyadong perpekto. Masyadong planado. Ang mga salita ng kanyang lola ay umalingaw sa kanyang isipan. Pumasok si Doña Elvira sa sala, may dalang isang tasa ng tsaa. Hindi ito nagsalita,
inilapag lang ang tasa sa tabi niya. Ilang araw na silang hindi nag-uusap ng maayos. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, Lola, amin ni Cedric sa unang pagkakataon, ang boses ay puno ng pagod. Umupo si Doña Elvira sa tapat niya. Ang katotohanan ay laging nandyan, apo. Minsan, ayaw lang natin itong tingnan dahil masakit. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Noong bata pa kayo ni Katrina, may isang pamilya ang halos masira dahil sa mga kumalat na tsismis tungkol sa asawang lalaki. Mga sulat na peke, mga litratong kinuha sa maling anggulo. Lahat ay itinuro sa isang babaeng kalaban ng nanay ni Katrina sa negosyo. Pero sa huli, nalaman naming lahat na si Katrina, na nooy isang teenager pa lamang na may gusto sa anak ng pamilyang iyon, ang may pakana ng lahat. She has a history of destroying people to get what she wants, Cedric. Huwag mong kalimutan yan. Ang kwento ng kanyang lola ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay naging determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi para kanino man, kundi para sa sarili niya. Para sa sarili niyang katinuan. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security head sa mall. Ipinahanap niya ang lahat ng TV footage noong araw na nakipagkita si Ellie sa lalaki sa litrato. Sa loob lamang ng ilang oras, nakuha nila ang lahat. Ang pagpasok ng lalaki sa mall, ang plaka ng luma nitong sasakyan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ipinahanap niya ang address ng may-ari ng sasakyan. Isang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Siya mismo ang pumunta, nag-iisa. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, halatang nagulat at natakot, ang nagbukas ng pinto. Ito ang lalaki sa litrato. Sir Cedric de Villa. Anong kailangan ninyo sa akin? Nanginginig na tanong ni Mang Kiko. Gusto ko lang magtanong tungkol kay Elisa Reyes, diretsong sabi ni Cedric, pinipilit na maging kalmado. Lalong namutla ang lalaki. Naku po, sir. Walang kasalanan si Ellie. Huwag niyo po siyang sisisihin. Ako po ang may kasalanan. Kumunot ang noo ni Cedric. Anong ibig mong sabihin? Ako po ang nag-alok na pautangin siya, paliwanag ni Mang Kiko, nanginginig pa rin. Tumawag po siya sa akin, umiiyak. Kailangan daw po ng pamilya niya sa probinsya ng pera para sa kapatid niyang nag-aaral. Naawa po ako, sir. Parang anak ko na po yang si Ellie. Mabait na bata po yan. Kahit kailan po hindi yan naghangad ng masama sa kapwa. Bawat salita ni Mang Kiko ay parang isang suntok sa sikmura ni Cedric. Ang simpleng katotohanan na sinabi ng isang simpleng tao ay winasak ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Katrina. Ang pera para sa kapatid. Ang dahilan pagtulong sa pamilya. Hindi kasakiman. Hindi panloloko. Ganoon po ba talaga ang tingin ninyo sa kanya, sir? Isang masamang tao, tanong ni Mang Kiko, ngayon ay may bahid na ng tapang sa boses. Dahil kung ganoon, nagkakamali po kayo. Sobrang mali po kayo. Hindi na nakasagot si Cedric. Nagpasalamat lang siya at umalis, ang isip ay gulong-gulo. Habang nagmamaneho pabalik, ang pagsisisi ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Ngunit ngayon, may kasama na itong galit. Isang malamig at nakakapasong galit na nakatuon sa iisang tao lamang. Katrina! Hindi lang siya nilinlang nito. Ginamit nito ang pinakamalaki niyang takot. Ginamit nito ang sugat ng kanyang nakaraan para manipulahin siya. Para saktan ang isang inosenteng tao. Pagdating niya sa kanyang opisina, tinawagan niya ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. I want you to dig up everything you can find on Katrina Sandoval. Utos niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Everything. Her financials, her relationships, her past. Lahat. Habang ibababa na niya sana ang telepono, nagsalita ang investigador sa kabilang linya. Sir, speaking of that. Actually, tumatawag po sana ako sa inyo ngayon. Mayroon po kaming sinusundan na lead para sa isang lumang kaso. Naalala niyo po ba yung ipinapa-review ninyo sa akin several years ago? What case? Sir, may nahanap po kami tungkol sa pagkamatay ng mommy ninyo. May connection po si Ima Sandoval. Natigilan si Cedric. Ang hawak niyang telepono ay biglang nanlamig, o baka ang kamay niya ang nanlamig.
Ang buong paligid niya ay tila huminto. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pangalan ni Katrina at ang salitang T-connection sa pagkamatay ng kanyang ina ay dalawang bagay na hindi dapat magkasama sa iisang pangungusap. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay nawala. Ang pumalit ay isang bagay na mas malalim, mas madilim at mas nakakatakot. Isang malamig na takot na nagsasabing ang katotohanang hinahanap niya ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang sala ng mansyon ng mga De Villa ay hindi kailanman naging ganito kalamig. Ang mga ilaw ay maliwanag, ngunit tila hindi nito kayang itaboy ang dilim na namumuo sa mga sulok. Nakaupo si Cedric sa isang solong silya na parang isang haring maglalapat ng hatol. Sa kanyang harapan, sa isang mahabang sopa, ay nakaupo ang kanyang lola Elvira. Ang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, ang mukha ay balisa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, suot ang isang mamahaling puting bestida. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiting hindi alam ang kapahamakan. Said, Tita Elvira. I came as soon as you called. May problema ba? Masayang bati niya, papalapit sa kanila. Is this about the merger? May good news ba? Umupo ka, Katrina, sabi ni Cedric, ang boses ay kalmado ngunit walang init. Nawala ang ngiti ni Katrina, napalitan ng pagtataka. Sumunod ito at umupo sa tapat ni Cedric. Ang katahimikan ay mabigat. Let's talk about Elisa Reyes, simula ni Cedric, ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Biglang nagbago ang anyo ni Katrina. Cedric, tapos na tayo dyan, di ba? You already sent her away. Huwag na natin siyang pag-usapan. Hindi pa tayo tapos, mariing sabi ni Cedric. Ibinagsak niya sa mesang salamin ang isang manipis na folder. I talked to the man in the picture. Ang pangalan niya ay Mang Kiko. Isang matandang kaibigan ni Ellie na nagpautang sa kanya para sa tuition ng kapatid niya. Namutla si Katrina. That's Eli. He's probably covering for her. Talaga, tanong ni Cedric at kinuha ang isang tablet. Pindot niya ito at isang video ang lumabas. Ang TV footage mula sa mall, malinaw na ipinapakita si Ellie na umiiyak habang nagmamakaawa kay Mang Kiko. Kasunod nito, ang audio recording ng kanilang pag-uusap na palihim na kinuha ng kanyang investigador. Ang boses ni Ellie ay puno ng pasasalamat, nangangakong magbabayad agad. Nagsinungaling ka, Katrina, sabi ni Cedric, ang tingin ay hindi bumibitiw. You edited the text messages. You faked the bank statements. You set her up. Bakit? Because I love you, sigaw ni Katrina, tumatayo. Gusto lang kitang protektahan sa mga tulad niya. Isang ahas na gold digger. Protection. Natawa si Cedric, isang tawang puno ng pait. O gusto mo lang siyang mawala dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nakalapit sa akin. Isang taong hindi ikaw. Biglang natahimik si Katrina. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat kina Cedric at Doña Elvira, na para bang naghahanap ng kakampi. Sa labas lamang ng sala, nakatayo si Ellie sa dilim, ang puso ay dumadagundong. Ilang oras lang ang nakalipas nang makatanggap siya ng tawag mula kay Doña Elvira. Hisha, pakiusap, pumunta ka dito sa mansyon ngayong gabi, sabi ng matanda sa nanginginig na boses. May kailangan kang malaman. May kailangan kang marinig. Para sa sarili mong kapayapaan. Nag-aalangan man, pumunta siya. At ngayon, nakatayo siya roon, nakikinig sa lahat. Narinig niya ang pagtatanggol ni Cedric sa kanya. Narinig niya ang katotohanan. Isang bahagi niya ang gumaan. Isang bahagi niya ang gustong umiyak sa galak. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Let's move on to a different topic, sabi ni Cedric, ang boses ay biglang naging mas malamig, mas mapanganib. Let's talk about the mother. Sa pagbanggit pa lang ng mga salitang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Maging si Ellie sa kanyang kinatatayuan ay napahawak sa dingding. Nakita niya ang biglaang pamumutla ni Doña Elvira. At si Katrina ang anyo nito ay nagbago mula sa pagiging palaban tungo sa purong takot. I don't know what you're talking about, nautal na sabi ni Katrina. The investigator found something interesting, patuloy ni Cedric, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. He found old records. Mga testimonya mula sa mga dati ninyong kasambahay.
Mga tsismis na ikaw mismo ang nagpakalat tungkol sa relasyon ng mga magulang ko. Mga peking sulat na ipinadala mo sa opisina ng tatay ko. Lahat yun ay ginawa mo noong teenager ka pa lang dahil may gusto ka sa tatay ko at gusto mong paghiwalayin sila. Hindi totoo yan. Kasinungalingan, sigaw ni Katrina, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkasindak. Tumingin siya kay Doña Elvira. Tita, sabihin niyo sa kanya. Aksidente ang nangyari. Sabihin niyo. Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Doña Elvira. Ang matanda ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Ang mga luha ay isa-isang pumatak sa kanyang mga kamay. Lola, tanong ni Cedric, ang boses niya sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng bahid ng takot. What is she talking about? Anong aksidente? Dahan-dahang itinaas ni Doña Elvira ang kanyang mukha. Ang anyo niya ay tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisising iningatan niya sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako, Apo, umiiyak niyang sabi. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko sa iyo sa buong buhay mo. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay isang pabigat na binibitawan niya. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mama mo, Cedric. Napatayo si Cedric na parabang tinamaan ng kidlat. Anong-anong sinasabi ninyo? She was sick, Apo. Not in her body, but in her mind. Matagal na siyang may depression, patuloy ng matanda, ang mga luha ay agos na sa kanyang mga pisngi. At ang mga kasinungalingang pinakalat ng batang ito, sabay turo kay Katrina, ang mga sulat, ang mga tawag sa telepono, ang mga tsismis iyon ang huling tumulak sa kanya sa bangin. Iyon ang nagbigay sa kanya ng dahilan para tapusin ang lahat. Isang katahimikang mas malala pa sa kamatayan ang bumalot sa silid. Si Ellie ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga mata, hindi para sa sarili, kundi para kay Cedric. A suicide, ang basag na bulong ni Cedric. Napaurong siya ng isang hakbang na parabang sinuntok sa sikmura. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang kwento ng isang car accident, ay gumuho sa isang iglap. Nagsinungaling kayo sa akin. Pinrotektahan ko lang ang alaala niya at ang puso mo, Apo, hikbi ni Doña Elvira. Ayokong lumaki ka na dala-dala ang bigat na iyon. Nawala sa sarili si Katrina. Ang kanyang huling alas, ang kasinungalingan na pareho nilang pinanghahawakan ni Doña Elvira, ay nawala na. Wala na siyang matatakbuhan. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw, sumigaw siya, isang sigaw na puno ng galit, pag-ibig at lason. Ginawa dahil mahal kita, si. Mahal mahal. Pero kasalanan niya, Zen. Kasalanan ng nanay. Pinili niya Gendis mamatay kaysa ipaglaban diyan sa pamilya niyo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Cedric na parang isang bala. Mas masakit. Mas nakamamatay. Ang katotohanan na hindi lang siya niloko, kundi siya rin ay iniwan. Napaurong si Cedric, ang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkabigla at hindi masukat na sakit. Ang lalaking laging may kontrol, ang sihi na yelo, ay sa wakas, tuluyang nabasag. Walang nakakaalam kung paano natapos ang gabing iyon. Ang naalala lang ni Ellie ay ang mga sigaw ni Katrina, ang mga hikbi ni Doña Elvira, at ang nakabibinging katahimikan mula kay Cedric. Dumating ang mga security ng mansyon at marahang inilabas si Katrina, na tila wala na sa sarili. Si Doña Elvira naman ay inalalaya ng mga kasambahay paakyat sa kanyang silid. Ngunit si Cedric ay nanatili doon, nakatayo sa gitna ng sala, na parang isang estatwang gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang lumabas si Ellie mula sa kanyang pinagtataguan. Ang puso niya ay durog na durog para sa kanya. Gusto niya itong lapitan, yakapin, sabihing naiintindihan niya. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang panahon.